kindness is the outer impression of our attitude. It is the action of our being towards other people. Nanggagaling sa loob, papunta sa labas. So, impression po yan ng ating galaw. Sa mga nag-preach. But anyway, no, nalaglagan ako ng bunga. Pang-ilan na yan? No? Oh, sige, bilangin. Pang-5. So, meron pa tayong 4 pa after this service. Amen? Amen! Kamusta ang bunga mo? Ubus na, pastor. Dahon na lang ang natitira, pastor. Naku po, ano ba? Anong klaseng bunga ang meron ka? Yan yung mga bagay, no, na kung saan sa nagdaan na ilang linggo na pag-usapan po natin. And today, pag-uusapan po natin ng isa sa napaka-importanting bunga, no po, na isa sa karakter or attribute ng ating Panginoon na naging katulad o magiging katulad din tayo. Amen? So pag-usapan po natin ang fruit ng kindness. Everybody say kindness. No? Iyan. So, the fruit of kindness. In Galatians chapter 5 verse 22 to 23 sa Tagalog, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, at I just want to end to kabutihan. Wag na po muna natin idagdag yung iba, no? Doon muna tayo mag-focus sa salitang kabutihan. Yeah. What the word comes in your mind or what the thoughts comes in your mind kapag naririnig mo kabutihan. Ano yung naiisip mo, no? Alam niyo po, iba naman niya sa gustong sabihin din ng Biblia pagdating sa salitang kabutihan. Ang Greek word ng kabutihan or kindness, no po, ay Krestotes. No? Krestotes. It means benignity. Ang lalim. Ang lalim ng mga tender concern. Uprightness. It is kindness of heart and kindness of act. Grabe, no? Minsan, naiyahalin tulad natin pag sinabing mabuti, mabait. No? Mamaya pag-uusapan po natin yung pagkakaiba. Ang sabi ng Krestotes, ito daw po ay ibig sabihin ay pagiging nakikita yung tender concern, especially to other people. No po? At the same time, no po, ito ay nanggagaling sa puso palabas. Hindi nanggagaling sa nguso. Saan? Sa puso. Palabas. No po? So, fruit of kindness is one of the major attribute of God. Amen? Attribute po ito ng ating Panginoon. No, kaya nga, 9 fruits of the Holy Spirit. 9 fruit of the Holy Spirit. Isa siya, no, sa karakter or attribute ng ating Diyos. It leads Him to provide salvation. So yung kindness pala ni Lord, yung pala yung isa, no, sa parang simbolo ng ating Panginoon na mabuti siya, iniligtas ka niya. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, ang buti ng Diyos, narito ka. Amen? No? Mga young people na narito, ang buti ng Diyos, narito kayo. Amen? Alam niyo po, ayon po sa survey, ayon sa datos, ngayon daw panahon natin, no po, ang mga kabataan daw ay napakadalang na daw umattend ng church. So, na-stuck daw, no po, tingin po sa akin saglit, na-stuck daw po yung population ng kabataan doon sa millennial generation. So karamihan daw sa maraming uma-attend na singles ngayon sa church ay ang mga millennials. At ang Gen Z
medyo nababawasan. Kaya sa mga kabataan na narito, nag-part ng Gen Z, thank you so much. No? Thank you so much. Kasi bakit? Isa yan sa simbolo ng kabutihan sa inyo ng Diyos. Grabe yung attribute ni Lord, no? Amen? Ililigtas ka niya. Hello? Amen. So kung marami pang Gen Z ang nasa labas na hindi nare-reach out, i-reach out po natin. No, kaya may niluluto po kami ngayon niluluto po namin ang basya. Hello? So pinag-uusapan this coming Monday, tomorrow, no? Pag-uusapan po ng mga ministers ng church yan. So lalabas kami. Magkakain sa labas. Pasensya na kayo, hindi lahat invited. Pag-iisipan kung paano po, ipag-pray nyo po yan, ipag-pray nyo po, no, na mag-materialize ng maganda or magawa po natin ng mas maayos in accordance to the will of God, in accordance to the kindness of God. Amen. Ang sarap magligtas ngayon. Amen. Hello. Lalo't lalo na nangangailangan ang marami. Amen. Last night, no, in our prayer works, na ipag-pray nga namin yung mga kabataan, especially Gen Z. Alam niyo po, dito sa Quezon City, napakarami po sa 100 daw na may HIV sa Quezon City, 50% of them is young people, Gen Z. So, nakakalungkot, amen? So, kailangan nilang maligtas. Speaking of, si Lord nagpo-provide ng salvation. And that is a symbol of kindness of God. Amen. And gave us green pastures. It's a symbol of prosperity. Amen. Gusto ng Panginoon, mag-prosper po tayo. Part daw po yun ng kabutihan ng Panginoon. At ayaw ng Diyos manatili ka sa kahirapan. Pakitignan yung katabi mo, mukhang hirap na ba? At kailangan na ng deliverance. Amen. Hello? Are you there? Nandiyan pa po ba tayo? Alam niyo po, one way, no, to experience the kindness of God. No, one of His attribute is dalhin po tayo dun sa green pasture. That's why Jesus Christ is our pastor. Amen? In Psalms 23. Nandiyan pa po ba tayo? May kausap pa po ako. Amen? So, ayaw ng Diyos manatili ka sa kahirapan. Ayaw ng Diyos manatili ka doon sa pangit na sitwasyon na kung saan lagi ka nangungutang. Ang gusto ng Panginoon, ikaw naman yung magpautang. Ayaw ng Diyos na manatili kang nakikitira. Ang gusto ng Diyos, dumating yung time na ikaw naman yung nagpapatira. Amen? Hello? Alam niyo po, ang sarap maranasan po niyan, pero meron po sikreto behind that. Amen? Ano yon? Yung pagiging mabuti. Sabi mo sa katabi mo, sikreto pala yon. Maging mabuti. Amen? Subukan ng katabi mo maging masama ang ugali, liliit ang mundo niya. Wala akong kausap. Amen? Nagre-restore. Yun, no? Saan po? Sa kindness ni Lord, there is restoration. Amen? And maybe some of us, no, may mga broken relationship or broken expectation, broken dreams, broken vows, or so and so. Alam niyo po mga kapatid, isa daw sa kindness ng Lord, nagmamanifest daw na nire-restore tayo ng Lord mula ulo, mukhang paa. Oy, gising yung iba. Talaga naman yung iba. Amen? Hindi, mula ulo hanggang paa. Amen? So may restoration. Alam niyo po, ang sarap ng pakiramdam na nire-restore ka ng Lord. Amen? From pangit to maganda. No? From pangit to maganda. From broken to whole. Yun, no? Amen? Yung basag na basag ka, bigla kang bubuuin ni Lord. Amen? Part ng pagiging kindness ng ating Diyos, yung makita niya na yung buhay po natin nabubuo. From basag na buhay patungo sa buong buhay. Amen? Alam niyo po, many of us po are experiencing brokenness. Amen? Hindi po lingid, no? Yung iba, naikikwento natin yan sa mga kapatiran po natin.
Naikikwento po natin yan sa mga kaibigan po natin and pinagpe-pray po tayo. And after the prayer, si Lord ina-answer naman yung prayer and then nire-restore po tayo. Ang minsan na mahirap lang mga kapatid, ayaw po natin magpa-restore. Pakitignan yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, bakit nga ba? Tell me. Come on, tell me, bakit nga ba? No? Diba? So, there is a situation, no, minsan pag ang Diyos nag-restore, ayaw natin. Why? Because gusto po natin i-enjoy or i-endure yung basag na sitwasyon ng ating buhay. Amen? Meron po ba dito gustong manatili sa pain? Sabi mo sa katabi mo, wag mo na akong idamay, pakiusap. Amen? Walang gustong manatili sa pain. Amen? Hello, lahat po tayo gusto po natin ng restoration. At minsan kapag ang Diyos ang nag-restore, alam nyo, minsan, Lord, mabuti ka ba? Minsan mapapatanong natin na gano'n dahil bakit? Minsan yung restoration, yung way ng Lord o yung way ni God to restore us, ayaw natin ng way na yon. Hello? Kasi bakit? Yung way ni Lord, minsan babasagin niya talaga yung character mo. Yung pangit mong pag-uugali. Kaya nga kindness yung bunga ni Lord eh. Hello? So kung ang bunga ni Lord ay kindness, kabaliktaran niya sa mga nais po nating mangyari na mga pangit na sitwasyon. I remember the post of our Sister Roach, no? Si Nadia. Hello, kapatid. Ayan, no? Sabi niya doon sa discipleship, it is normal to have a conflict. Amen? Hello? Sa discipleship, minsan kapag may inaayos sa iyo ang Lord, minsan ayaw natin. Bakit? Kasi nga nasanay ka doon sa pangit mong pag-uugali. Pakitignan ng katabi, sabi mo sa katabi mo, kumapit ka. Mukhang ikaw na naman ang topic ngayon. Amen? Umanda ka, bebe. Hello, are you there? Amen? So, restoration at iba pa. So, napakarami pong binibigay ng Panginoon, lalo na pag-usapang kindness. No, netong past 4 days, anong pagkakaiba ng kindness sa goodness? Bakit magka-separate pa siya? Di ba dapat pinag-isa na lang ni Lord? Magkaiba pala talaga siya. But anyway, next week pag-uusapan natin yon. Yung pagkakaiba ng kindness sa goodness. Pero parang parehas lang talaga yun pag pinakinggan po natin. Amen? Hello? Nandiyan pa po ba tayo? Ang kabutihan po ay hindi pagiging mabait. Ayan na. Hello? Ayan na, pag-usapan natin. Yung pagiging mabuti daw ay hindi pagiging mabait. Kasi minsan na pag-iisa po natin yan eh. Tingnan po natin. Wala po sa fruit ang pagiging mabait. Meron ba? Nabasa niyo po yan? Wala eh. Hello? Mabait can be deceiving eh. Pagkaharap ka, pwede naman maging mabait siya eh. Ay, ang bait-bait niya. Hello? Pwede naman ganun eh, pero plastic sometimes. Many times. A lot of times. No? Sabi ni Jot, Tupperware daw. At least matibay yon. Tumatagal ng 20 years. Are you there? No? So, ang pagiging mabait daw sometimes, hindi po yan it's deceiving. It can, can be deceiving. It is a character of many politicians. Grabe, sorry to say, no? Nung tinignan ko yan, wala, sila talaga yung lumabas eh. Wala akong magawa, sorry. Hello? Yes. No, it is a character of many politicians. Yung pagiging mabait daw. Yung bait talaga ni Kong. Ang bait talaga ni Mayor. Ang bait talaga ni Consi. Ang bait talaga ni Senador. Ang bait talaga ni ganito, ni ganito. Ang bait ni Gob. Ang bait ni, ayan, no, di ba? Hello? Akala mo ang bait talaga pero hindi mo alam yung binigay sa'yo, galing din naman sa'yo.
Hindi naman galing sa kanila. Are you there? Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Hello? Hi. Ang pagiging mabuti ay karakter ng hindi politician. Ano daw? Karakter ng mga anak ng Diyos. Why? Because we are created in God's image after the likeness of God. Amen? So kung tayo po ay created in His image after His likeness, mga kapatid, please listen, kung mabuti ang ating Panginoon, dapat mabuti ang katabi mo. Dapat mabuti tayo. Pakitingnan yung katabi mo. Mabuti nga ba? O mahilig yan sa bote? Pas yung katabi ko, mabote, hindi mabuti. Amen! Mabuti nga ba, no? So, we are created in God's image after His likeness. Mabuti ang Diyos, dapat mabuti po tayo. Amen. Hello. Kindness is the outer impression of our attitude. It is the action of our being towards other people. Nanggagaling sa loob, papunta sa labas. So, impression po yan ng ating galaw. Are you there? At naipapakita natin sa iba yung kabutihan na yan. Alam niyo, sarap maging mabuti sa iba. Amen. Always remember this word. Mas madalas sa buhay ng tao ang makagawa ng hindi maganda. Kaya kapag nagkaroon ka ng pagkakataong gumawa ng mabuti, gawin mo na. Uulitin ko, mas madalas sa buhay po natin ang makagawa ng hindi maganda. Kapag may pagkakataong makagawa ka ng mabuti, gawin mo na. Amen? Hello? Gawin mo na yung kabutihan. Ayon sa survey, datos na naman, ang hilig ni Pastor sa mga ganyan, no? Ang hilig ko nung mga binibilang yung kung ilan ba yung masama ngayon. Ilan ba yung, no, di ba? Di ba? Ayon sa datos o sa survey, ayon sa mga psychiatrist, no? Marami daw ngayon ang pang-abuso. Yan. Amen? Especially in the character of Pilipino. Nakakalungkot. Hindi ko na lang po naisama sa ating pong slide. Siguro because of the history of the Filipino people. Amen. Matagal po tayong inapi. Katatapos lang po ng June 12. Araw ng, alam nyo sa tuwing dadating yung June 12 na yan, tinatanong ko yung sarili ko, malaya nga ba talaga? Malaya nga ba talaga Pilipinas? Amen. Hello? Nandiyan pa, may kausap pa po ba ako? Malaya nga ba talaga ang Pilipinas? I ask myself, no? Kasi alam nyo po, way back 1990s going to year 2000, diyan po sa bandang Batangas, no po? Dahil ako po ay madalas natambay ng Santo Tomas, no? So, diyan sa Batalae, ako ay tambay diyan. Tapos, kapag ako ay naglalakad sa daan, ay alam niyo po, ang mga gate ng mga bahay ay bukas. Alam niyo ga kung bakit? Tuwing umaga, no? Tuwing umaga. Alam niyo po, may mga nakaprepare ng mga bonete at saka barako sa labas ng bahay. Santo to, hindi ako magets ng iba. You know what is bonete? Bonete is tinapay. Ano po yan? Ang sikat na tinapay ng Batangas po yan. Bilog na maliit, bonete tawag dyan. No? I miss bonete so much. Sa mga hindi pa nakakatikim niyan, no, alam ko, pupunta ako ng Batangas, pwede kong bumili, no? Bibili ko ng marami sa mga gusto makatikim, punta na lang sa bahay. Mabisita niyo naman si pastor at may pag-pray. No?
Alam niyo po ano, way back 90s, kapag maglalakad po kami sa labas ng aming pong barangay, no? Yung mga tao doon, grabe kung makatawa. Ay, kay Tutoy, ikay po marine. Tapos, normal po sa amin na kapag may tumawag, lalapit. Kay Manong, bakit ho? Ikay mag-almusal muna. O, ito ang kape. Ikay kumain ng bunete. So, uso po yan noon, way back 90s to year 2000. Nandiyan pa po, may kausap po ba ako? Ngayon, hindi na po siya normal. Tama o may tama? Kapag nagdaan ka dyan sa street, pag may tumawag sa'yo, tayo, halika dito. Iba kagad may isip mo, baka itong bako na ito ha. Alam mo yun, hello? Are you there? Ngayon, ibang-iba na yung norm, mga kapatid. Ibang-iba na. Yung pagiging mabuti, kaya nga minsan nagtataka, bakit kaya ganon? Why, alam nyo po, dahil naranasan po ng mga Pilipino ang mapagsamantalahan. Hello? In our nation, alam nyo po, mag-park ka lang sa labas ng gate ng ibang bahay, pagbalik mo, basag na side mirror mo. Hello? May gasgas na ng piso or tansan, yung tagiliran ng sasakyan mo. Are you there? Sometimes nararanasan po yan. Hello? No po? Alam niyo po kung bakit nalimutan ng mga tao ang maging mabuti kasi hindi po nila naranasan ang paggawaan ng kabutihan. Amen? So that's why sabi po ng marami, mas dumadami na daw ngayon ang hindi nakakagawa ng mabuti kasi hindi na po nila naranasan ang magawan sila ng mabuti. Amen? Hello? Kaya yung trauma, yung trauma na andyan sa puso, na andyan sa isip, galing sa puso, ngayon hindi na magagawa sa iba. Magdadoubt ka na. Ang scammers lang, ang dami na. Amen? Hello? Pag ikaw online seller ka, tapos may bumili sa'yo, akala mo, nagbayad na ng GCash, ChatGPT pala ang gumawa. Hello, meron na ngayon, uso na. Kaya na ng ChatGPT na gumawa ng payment, confirmation receipt, para dun o kaya ingat kayo, no? Especially yung may mga binebenta online. Napakarami ng masamang tao ngayon. Hello? Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yung tinutukoy ni pastor na masama. Ang sarap bumalik yung unang panahon na kung saan ang mga Pilipino, alam nyo, mabuti. So dahil sa dinami-rami ng impluensya from other countries, from other nations, dito patungo sa ating bansa, ang dami na po nating nakuhang maling karakter o maling ugali ng iba. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kalimutan anak ka ng Diyos. That's why maraming aspeto po ang kabutihan. Amen? Napakaraming aspeto po niya sa Biblia. Are you excited?